Hello, hello, good morning. Good morning po sa atin lahat mga kapatid na tagapakinig. At muli, dadayo tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang pagbibigay ng magandang balita para sa lahat. Sa lahat ng mga pinili niya, sa lahat ng mga nakakaunawa ng kaligtasan. Kaya maganda po ang ating pag-uusapan ngayon at ito po yung isang chapter sa buong Bible na napakahalaga. Itong ibibigay ko sa inyo. Ito yung Life in the Spirit. Alam nyo mga kapatid, itong Life in the Spirit na ito ay marami kayong matutuklasan dito. Marami kayong matutuklasan dito at dito kung doon sa mga una kong mga ibinigay na mga mensahe hindi kayo pa nagigising, kung ito inyong tatapusin simula sa umpisa hanggang sa katapusan, magigising na kayo. At hindi ko lang alam kung talagang nasa sa inyong espiritu kapag hindi pa kayo magigising dito sa mensaheng ito. Napakaganda po ng mensaheng ito mga kapatid. Kaya bigyan niyo po ng panahon at oras para itipakinggan. Ito po, Life in the Spirit, Romans chapter 8 verse 1 to 4. Dapat po ito hanggang 11 11 sana itong nakaprepare dito dahil sa hina ho ng aking pronunciation, sa hina ng aking pagsasalita, mabagal ang pagsasalita ko, hindi ho natin makukuha. Kaya inilagay ko na doon sa apat lang yung ating pag-uusap. Series po ito, napakaganda po nitong chapter 8 sa Romans na ito, kaya marami po kayong matutuhan. Romans 8 is one of the most powerful and popular chapters in the Bible. In it, Paul describes with great details that it means to live as a Christian member of the body of Christ, both now and for eternity. Meron nyo yan, both now and for eternity. Ito po yung pinakamagandang balita sa lahat ng member of the body of Christ. The chapter begins as well with one of the most comforting statement in all the Bible. Masasabi ko po sa inyong in all the Bible na this is one of the most comforting statement. So kaya ituloy po natin ang aking pagpapaliwanag. Ano po? Ito yung chapter sa Bible na may magandang kahulugan. Kung babasahin mo, dapat dito merong content. Kumbaga merong rekado. Kung babasahin mo ito, dapat alam mo yung dispensation, alam mo rin yung Pauline teaching, yung Paul teaching, alam mo rin yung Pauline doctrine. Kasi kapag yun po'y alam ninyo tapos babasahin nyo ito, akmang-akma po ito. Meron ka pong mararamdaman dito, meron ka mararamdaman na nakakaiba, na pinipid up ka ng Holy Spirit, pumapasok sa inyong isipan at sa inyong puso. At di mo kayang lagyan ng mga letra. Ibig sabihin, parang malalim na po, parang ako yung nagbibigay ng talinaga. Hindi mo kayang lagyan ng letra. Ibig sabihin po, mahirap ipaliwanag. Kaya ang nakakaintindi lang po ay yung inyong damdamin, yung inyong isipan, yung inyong puso. Kapag binasa nyo ito, marami kayong matutuklasan. At yun nga, sabi ko sa inyo, mahirap lagyan ng letra. Ang maintindihan nyo dito, yung mga ilan yung mga maintindihan dito, ay yung kahulugan ng mga demonstration of the Holy Spirit. Kung babasahin nyo yan sa 1 Corinthians 2:4. Hindi ko po ito nailagay dito dahil ito noong hindi ko nailagay doon sa outline, kaya hindi nyo nakikita diyan sa sa ating tawag dito,
Hindi nyo nakikita dyan sa ating projector. So, yung ilan sa maintindihan nyo dito yung kahulugan ng demonstration of the Holy Spirit, 1 Corinthians 2:4, yung mystery sa Romans 16:25, maintindihan nyo mabuti. According to my gospel, merong authority si Pablo na sabihin, according to my gospel, sabi dun sa Romans 16:25, preaching of the Lord Jesus Christ. Tapos, revelation of the mystery. Yung tatlong mga word pong yun, napaka-importante dun sa Romans 16:25. Tapos maintindihan nyo rin po yung true salvation, dahil yung ibang mga grupo, denomination, alam nila sila may kaligtasan pero hindi alam kung paano. Hindi nila alam kung paano sila maliligtas. Basta pupunta sila sa simbahan, fellowship, mag-pray, umate makisama sa praise and worship song, sa mga singing, makinig ng mga sermon, okay na sa kanila yon. Hindi nila alam na napaka-importante yung salita ng Diyos. Wala pong pinaka-importante po, hindi na ako magbibigay ng ibang description dahil baka ma-misinterpret tayo. Pinaka-importante po ay yung kaligtasan, yung hatid ng balitang kaligtasan, yun po. Salvation, yan, isa sa ating maintindihan dito, salvation, 2 Thessalonians 2:13. God chosen you to salvation. Pinili ka ng Diyos para sa kaligtasan. Ang Diyos ang pumili, hindi ikaw ang gumawa para sa sarili mo para ikay maligtas. Ang Diyos mismo ang pipili sa iyo at ang pumili sa iyo. Yung kahulugan ng grace, kasi ito malimit natin basahin, Ephesians 2:8-9. Babasahin natin yung Ephesians 2:8-9. Alam natin by grace, we are saved by grace, and not by our works, para yun daw iba ay hindi po magmamalaki. Dumadaan sa atin tenga pero wala tayong nararamdaman. Yun ang ibig ko sabihin sa inyo, na meron tayong mararamdaman. Tapos yung pong kahulugan ng death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ sa 1 Corinthians 15:1-4. Maiintindihan nyo po dito, mararamdaman nyo. Binabasa natin ito, kalimitan binabasa pero lumalampas lang. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo mga kapatid. Nakikiusap po ako sa inyo. Ako po'y namamanhik po sa inyo. Sa inyong lahat na mga nakikinig ngayon, na alamin nyo po ang tungkol sa Pauline doctrine, sa Pauline teaching at saka sa dispensation. Ang way po dito para maunawa ninyo ay ang Biblia. Alam nyo po, ang Biblia ay isinulat po ang Biblia para po sa mga tao. Pero ang iba po, hindi na po ito binabasa Basta sa kanila, tama na lamang yung makinig doon sa kanilang pastor, doon sa kanilang mga ministro, doon sa mga pare, makinig sila doon. Tapos na, lalabas sila ng simbahan. Lalabas siya ng building, ng simbahan na tapos na lahat. Tapos makakalimutan na. Yun nga ang ibig kong sabihin. Wala pong nararamdaman. Tapos na Ang kailangan po, hindi po yung sapat, yung mga ganong mga bagay, yung mga ganong practice. At ang pinakamainam po dito, yung binabanggit doon sa Acts 17:11. Tumulad kayo doon sa mga taga-Berea. Alam nyo ba yung mga taga-Berea, yung mga Berean people? Alam po, basta sila may narinig doon sa nagsasalita sa kanilang unahan, sinasaliksik nila sa Biblia. Bukod doon, pagkatapos makinig, pag-uwi sa bahay, saliksik agad ang mga yan. Sinasaliksik nila, binabasa. Ano ba doon ang tunay na description? Siyempre, doon sa sinabi nung nasa unahan, at kung inyong pag-aaralin, inyong didili-dilin, imimeditate nyo, maintindihan nyo lalo. Yun ang ibig sabihin po. Kaya
Natatandaan nyo ba yung learners? Ito ay isang talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo nung siya nasa lupa pa. Ito ay napakaganda para sa para sa atin na maging learnings, para maintindihan natin, maunawaan natin at maaral natin mabuti. Ito'y walang may kaugnayan ito doon sa ating kaligtasan, pero hindi ito yung naroroon sa mga sinulat ni Pablo na kailangan natin sa ating buhay para tayo maligtas. Alam niyo ba yung Lucas 16:29 31, yung parable of our Lord Jesus Christ? Si Lazaro, yung the rich man and Lazaro, nung namatay sila, tapos sila naroon na doon sa naroon na sila doon sa Hades. Tapos yung Hades ihati sa gitna. Yung rich man naroon doon sa parte ng Hades, at yung namatay na si Lazaro ay naroon naman sa bosom ni Abraham. Nakikiusap yung rich man. Sabi ng rich man, idut lang po daw yung daliri ni Lazaro doon sa tubig at ilagay sa kanyang labi para maibsan yung kanyang paghihirap doon sa Hades. Ibig sabihin, napakahirap doon sa Hades. Tapos ang sabi niya, ay wala na tayong magagawa dyan, tapos na ang iyong role sa daigdig, patay ka na, nahatulang ka na, nadyang ka na, at hindi ka na pwedeng makapunta rito. At maliban doon, meron tayong pag-ita na malaking balon na hindi ka makakapunta rito, at hindi din kami makakapunta riyan. Kung magkaganon po, sabi ng mayaman, sana po pagbigyan niyo po ako ng pagkakataon na mabuhay, para meron pa po akong 3 kapatid, hindi ko alam kung 3 o 4, meron pa po akong 3 kapatid na gusto kong balitaan na napakahirap pala ng buhay dito sa impyerno, para sila makaunawa. Alam mo sagot ni Abraham? Nariyan ang mga sulat ni Moises, ang mga aral ni Moises na dapat nilang pakinggan, at kahit may mabuhay pang patay na magbabalita sa kanila, kung hindi din sila makikinig doon sa mga salita ni Moises, kasi nung kapanahonan na yun, importante yung salita ni Moises, pero sa panahon natin ngayon, ang importante yung salita ni Pablo, dahil yun ang magliligtas sa atin. Kung yung mga yan, kahit ikaw buhayin namin, pumunta ka doon sa mga kapatid mo, kung hindi din sila nakikinig doon sa salita ni Moises, sabi niya, hindi din sila mababago. So, importante po yung ibig sabihin ng salita ni Moises. Ano ba yung salita ni Moises? Saan ba naroon yung salita ni Moises? Yung salita ni Moises nasa sa Biblia. Kailangan po tayong magbasa ng Biblia para maunawaan. Ito katulad dito sinasabi ko, ito pagkatapos nito, unawaan niyo yung sinasabi ko, kung may katotohanan ba yung sinasabi ni Pastor Nato o ni Kuya Nato o ni Mang Nato. May katotohanan kaya yun? Baka naman nambobola lang yan. Para mapatunayan yun, binibigay ko yung mga kung matalas ang inyong kaisipan, nagno-note kayo, sinusulat nyo, di maintindihan nyo kung tama yung sinasabi ko, mali yung aking pakahulugan. Kasi yung pong mga sinasabi ko dito, yes, I am reading doon sa mga komentaryo. Sometimes I'm reading doon sa mga komentaryo ng mga theologians, pero most of my nung aking mga outline, ang Holy Spirit nagbibigay sa akin. Dinonote ko yan. Tapos nagbabasa rin ako nung salita ng Diyos. Tapos tinitingnan ko rin yung komentaryo ng mga ibang theologian, pinupulot ko. Dahil marunong akong mag-rightly dividing, pinupulot ko yung mga tama doon sa rightly dividing, inilalagay ko. Pero mostly po yung teaching sa akin ng Holy Spirit. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina na mahirap nga yung isalaysay. Kaya nga, tingnan nyo, pag ako nagdi-describe ng word, ang hirap Naunawaan ko, pero hirap kong lagyan ng letra para mailagay dito sa outline, para maipahayag sa inyo. Pero naiintindihan ko yung malalim na kahulugan. Kaya kayo, hinihimo ko din kayo, magbasa din kayo ng salita ng Diyos. Napaka-importante po yan. O po kayo mananangan doon sa mga salita lamang ng inyong mga pastor, ng mga ministro, ng mga kaparian, o yung mga kahit na yung
dinidiscuss nyo sa mga Bible study nyo, kung meron kayong mga Bible study, gumagamit kayo ng Bible, pagdating nyo sa bahay, patunayan nyo sa inyong sarili, tama ba yung sinabi ni kapatid na ganito, ganito, ganito. Patunayan nyo. At doon makikipag-usap sa inyong banal na espiritu at siya magtuturo sa inyo, oo, totoo yun. Teka, mali yan. Mali yan description na yan. Huwag mo yung ilalagay sa iyong puso dahil maliligaw ka. Yung pong ibig sabihin. Hindi po katulad ng iba dyan na, yes, mahal ko sila. Dahil malaki po ang nagawa ng kanilang church sa buhay ko. I was transformed, nabago po ako. Kaya mahal ko sila, pinupunta ko sila, ini-explain ko ito, pinapahaya ko ito, pero hindi nila matanggap. Sinasabihan nila ako na extreme daw yung teaching ko. Extreme? Paano magiging extreme ang teaching ni Paul ng Pauline doctrine? Hindi po yan extreme. Alam niyo yung katuwirang extreme, galing yan sa author of lies. Sino bang author of lies? Si Satan, para matalakban ang inyong kaisipan at hindi mabuksan doon sa katotohanan. Opo. Kaya ako po'y namamanig sa inyo, pag-aralan nyo pong mabuti, pag-aralan nyo ang dispensasyon, meron niyang 4 na verse sa Bible, tingnan nyo sa inyong concordance, pag-aralan nyo lahat ang Pauline doctrine, ang Pauline teachings, simula sa Romans hanggang Philemon. 3 po yun, 13 books. Himayin nyo po yun, i-embrace nyo po ang inyong sarili doon. At doon ay maintindihan nyo. Sige po tayo magpatuloy na. Romans 8:1-4. Wag na natin basahin. At i-discuss ko naman one by one yung verse. Yan po. Yan. Yan, ito yung binanggit ko po kanina. Yan. Binanggit ko na po ito kanina, pero atin tutugsungan. Ano po? Yan. Basahin ko po paliwanag ko po sa Tagalog habang binabasa nyo, sa English para mas makaintindihan po tayo. Kapag hindi ang dalisay na doktrina ng grasya ng Diyos na ibinigay kay Paul, kay Pablo, ang tumatak sa inyo, aminin mo man o hindi. You can deny it or maybe you're not. Aminin nyo man o hindi, naglilingkod ka nga sa Diyos, ngunit ang iyong sariling kapakanan ang nangunguna sa iyong isipan. Ito ay tanda lamang na ang iyong nararamdaman, nananaig pa rin ang laman. Yes, nananaig pa rin po ang laman. Sa aminin nyo matya hindi. Pag inamin nyo yan, ibig sabihin, tinanggap nyo. Pero kung hindi nyo aaminin, naglilingkod kayo sa Diyos, pero yung sarili nyong kapakanan pa rin ang inyong iniintindi, hindi yung dapat na, kasi tayo po merong responsibilidad na usisain ang Bible. Dahil isinulat po ang Bible para sa tao, hindi po yan para sa ibang bagay lamang. So kapag kayan po na mislead natin, na miss natin, na hindi natin man lamang binubuksan yung ating Bible, pero meron tayong Bible, wala po, magiging stagnant kayo. Yes, sa pangalan kayo ay Kristiyano, pero sa gawa hindi nyo po na ipamumuhay, hindi po yan ang kahulugan ng tunay na member ng body of Christ, ng tunay na Kristiyano. Opo. Alam nyo, itong inilagay ko dito, ito, wrong thought about sin.
Yan, wrong thought about sin. Alam niyo po yan, when I was first converted to pure grace, sabi ko sa inyo, malaki po ang tulong sa akin kasi manong ko si Matt Aranas. Kung sino man po nakakakilala kay Kuya Matt Aranas, manong ko siya, pero ilang year lang po ang aming pag-ita ng aming medyo mas bata ako sa kanya. I'm younger from him and ako. So siya po ang malaking hirap sa akin, si Matt, si pastor, lalo na si pastor Art, yung namatay na Pastor Art ng Bible Pines Community, PBC pala, Pines Bible Community. At ako po isang na-appoint at saka na-elect din na diyan na steering committee. Naging isa rin po ako sa kumbaga elders diyan. Laki pong hirap sa akin ng mga yan. Yung dalawa nga yan, pero kasama din si Pastor John tsaka si Willie, sumasama din yan. Sa madaling salita, nahubog ho ako at ako'y na-convert na Christian, as born again Christian. Born again ba ang tawag nun? Pero nung ako po'y na-convert doon sa Pure Grace, 2016 lang, 1992 nung ako'y na-convert. 1992. At yan talagang hindi ko yan maitatanggi, malaking tulong sa akin ng mga tao yan. Pero nung ako'y na-convert na Pure Grace, 2016 lang. Pagkatapos po namin mag-arrive ng aking misis dito, galing po kami sa South Pacific, sa Samoa. Pagkadating po namin dito sa Pilipinas, siguro ilang weeks lamang ang nakalipas, parang talagang tinulak ako ng Diyos doon. Yun, ako po'y na-convert naman sa Pure Grace at doon ko naintindihan na mayroon pa palang pagkakaiba, pero i-explain ko pa rin sa inyo yan pamaya kung ano yung pagkakaiba ngayon ng born again to doon sa Pure Grace. Ano po, when I was first converted to Pure Grace, what I understood about sin is that what you have done nung una kong converta noong 2016, that what you have done, what you are doing now, and what you will do for the future, for the coming time or age, has been removed by the Lord, and it seems that you have a license to sin because of grace. Romans 4:5. Sasabihin ko kung ano yung Romans 4:5. Romans 4:5, but to him that works not, but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yes, tama po. Maganda pong ibig sabihin ng verse. Pero marami pa pong mga proseso at marami pa pong dapat intindihin. Hindi lamang tayo doon titigil doon sa pagkakabasa naman na but believes on him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Yes po. Pero wag po tayo magiging stagnant dyan dahil marami pa pong mga seeding na nakalagay sa Bible na dapat din po nating alamin. Kaya sabi ko po nga sa inyo read at saka makinig. Romans 10:17. Yan po para lumaki po yung ating para po yung ating faith ma-develop. And it is a very big mistake. Why? Because until the end of Paul's teaching career, he makes us walk in the Spirit to become righteous. Yan po ang talagang purpose ni Paul. Yung revelation ng ating risen Lord Jesus Christ kay Paul, walang ibang pong purpose niyon unang-una kundi maunawaan kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Pagkatapos noon ay tayo'y maging mabuti. Hindi po tayo magiging stagnan sa kasalanan. Hindi po tayo magpapatuloy sa kasalanan. Aalisin na po natin ang ating kasalanan. At yung salita pong, bakit perfecto ka ba? Alisin nyo na po yung sa inyong isipan. Sapagkat ang mga taga-tunay pong pure grace, hindi po nagtuturo ng ganun. Ang itinuturo po ay ang mabago ang ating pamumuhay.
buhay. Lalo tayong lumapit sa ating Panginoon Kristo para po mabago ang ating buhay. In this topic, we will learn the importance of the grace that God gave despite the law that existed then that did not save humanity. Yes po. Sa kabila po ng batas na umiiral sa atin simula noon hanggang ngayon, kung mananatili kayo sa batas, hindi po maliligtas ang sangkatauhan. Maniwala po kayo sa akin. You can deny it or not. Basta hindi po tayo maliligtas kung tayo po'y mananangan lamang doon. Grace was at first a mystery entrusted to Paul. We will also talk about its purity which should not be mixed with other doctrines. Yes, kailangan pong hindi ito malalaho ka ng ibang doktrina, itong mystery na ito. Ano ba yung mystery? Yung mystery, ito na yung Paul teaching from Romans to Philemon, na hindi po dapat malalaho ka ng iba, although yung iba pong mga book sa Bible ay holy po yan. Hindi po natin yan sinasabing masama. Holy po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat noong pang una, lagi kong inuulit-ulit, dapat meron tayong panoramic view of the Bible. Para meron po tayong reference doon sa mga sinasabi ni Pablo. Opo. Wag po tayong mag-aano. At saka alam niyo pa ba na noong una, ito naman ang kalimitan na binabaksakan ng mga pure grace eh. Opo, ganito po ang proseso ng mga binabaksakan ng pure. Una po, tayo ay mapapalapit sa batas. Yung pagiging born again natin, yun po ay sa batas eh. Kahit na nagtuturo po kayo ng mga verse kay Pablo sa inyong mga preaching, sa inyong sermon, kahit po kayo nagtuturo niyan sa inyong mga teaching, alam niyo po, kung lalahukan niyo po yan ng ibang doktrina katulad ng earthly ministry of Christ noong siya nabubuhay pa dito sa lupa, yung Matthew, Mark, Luke, and John, kung ilalahok niyo po yun doon, tapos i-conclude nyo na kasama rin yun, ay kayo po ay nananatiling nasa batas pa rin. Kailangan po puro tayong grace. At inyong ibibigay ang inyong conclusion at application na tumutukoy lang doon para doon sa body of Christ. Saan nyo ba matatagpuan ang body of Christ? Sa buong Bible. From Genesis to Revelation, matatagpuan nyo lang po doon sa teaching ni Paul. Wala na pong iba. Kaya tayo po ay member of the body of Christ. So, ibibigay ko sa inyo yung verse na para maunawahan nyo. Kasi sa Galatians 3:24, wherefore the law was our schoolmaster. Sa ibang translation, tutor. Our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Schoolmaster natin yung law. Kaya nga ako diyan din nagsimula, di ba? Naging born again na ako. Oh, yun ang una kong conversions. 1992, sabi ko sa inyo, ginaid ako ni kapatid na Mike. Oh, isa nga pala, Brother Matt o Kuya Matt o Matt na lang. Diyan ako nasanay sa iyo. Pamaya, kasama ka sa prayer natin. Ang balita ko, nagkasakit ka, pero pagpipray ka na. Pagpipray kita, mamaya. Ito po, kaya yan po nagtutulak sa atin para tayo pumunta sa grace, yung law. Tapos sa 25, but after the faith is come, pag dumating na yung faith nyo, yung tunay na faith nyo na ikaw yung binanggit ko kanina, na ikaw anong tawag dito? Na ikaw ay pinili ng Diyos. 2 Thessalonians 2:13, God chosen you to salvation. Para sa kaligtasan. Pinili ka ng Diyos para sa kaligtasan. Ibig sabihin niya, noon, dumating na yung faith na yun sa iyo, umusbong na. At nagkameron ka na ng pananampalataya kay Kristo. Pag sinabi, ito malimit ito sabihin yung ako'y nananampalataya naman sa Panginoon Kristo. Pero pag sinabi mong kasama sa iyong mga
niyayakap yung teaching ng earthly life ministry of Christ, nasa batas ka. Wala ka sa grace. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag dumating na yung fullness of Christ, nasa yan, 1 Corinthians chapter 13, fullness of Christ. Pag dumating na yan sa iyo, ibig sabihin yan, doon ka na pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Anong verse nga ulit yun? Para inyong isulat. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13. God chose you to salvation. Napakaganda pong verse yan. Ano po? So, yan after the faith is come, we are no longer under the schoolmaster. Wala na tayo doon sa law, doon sa batas. Schoolmaster natin yung law. Wala na. Tayo nasa grace na. Kapag naintindihan nyo ito. Kaya lagi po tayong magbasa. Yung sinasabi nga sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Lagi po tayo makinig o kaya magbasa. Yeah, punta po tayo sa the law is divine but not sufficient. Romans 8:1-4. Ito po yung ating mga verses. Ano po? Life in the Spirit. Yan. Punta tayo doon sa first verse. Sige po, mag-umpisa tayo. Tayo muna po yung manalangin. Ano po? Para medyo tayo ay patnubayan ang ating amang nasa langit. Ano po? Sa ating pagmimisahe, sapagkat itong misahe ito galing sa Kanya. Dikta po ito ng banal na Espiritu sa akin para ibigay sa inyo. At ito yung akin tungkulin habang ako'y nabubuhay. Ano po? Sige. Sabi dito sa verse number 1 sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Di po, ang ganda po, no? Sige po, tayo po yung manalangin muna. O man Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Yes, Lord God, marami po kong mga hinaing na ibibigay sa inyo. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya, sa kalakasan, sa katalinuhan, sa patnubay mo na hindi ka nagmamaliw, sa iyong dakilang pagmamahal na hindi ka nagmamaliw. Kaya tanggapin mo ang aking papuri, pagsamba, pagluwalhati sa iyong banal na pangalan at sa pasasalamat. Nagpapasalamat po ako ng buo kong puso, ng buo kong lakas at ng buo kong kaluluwa. Niluluwalhati ko po ang inyong banal na pangalan ng buo kong puso, ng buo kong lakas at ng buo kong kaluluwa. At kayo po'y aking sinasamba at kayo aking pinupuri ng buo kong puso, ng buo kong lakas at ng buo kong kaluluwa. At ganun din po, Panginoon, sa aking isa sa mga hinaing, binibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na si Matt Aranas, si Mateo Aranas, na pagka inyo po siyang patuloy na pagalingin, pagkalooban niyo po siya ng kalakasan. Yes, Lord God, at sa huling sandaling yugto ng aming buhay, lahat tayo ipupunta sa ating pupuntahan. Sa huling sandali ng yugto ng ating buhay, Panginoon, tulungan mo kami na makapagpatuloy kami makapaglingkod sa iyo. Kaya hinihiling namin na patuloy mo pa kaming palakasin, patuloy nyo pa kaming bigyan ng buhay, at ihakbang mo ang aming mga paa sa kung saan ay doon mo kami dadalhin para ibahagi ang iyong banal na salita. Ako yung nagpapasalamat, Panginoon, dahil dito sa ministry na ito na pinagkaloob mo sa akin. Ako po'y tuwan-tuwa, parang passion ko na ito, at ginugugol ko po ang aking oras at buhay sa pagre-research ng iyong banal na salita, sa pakikipag-usap sa iyong banal na Espiritu, at ito po'y nagpapakumbaba po akong tinatanggap ang kanyang mga tagubilin para akin pong ipamahagi sa lahat na nangangailangan ng salita mo. Sa lahat ng aking pinagkakautangan, tulad nga ng sabi ni Pablo, dahil natanggap niya ang misteryo mo na galing sa iyo, may utang ako sa mga barbaro at sa mga hintil. Kaya ganun din po ako. Sa pamamagitan ng social media, pinapahatid ko po dito para mawala po yung aking mga utang sa inyo. At ganun din po, Panginoon, isa po pang hiling at panalangin
at hinaing si yung pong aking kuya Ted, ampare at kuya Ted ko Dakumos, na patuloy nyo rin po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman, Panginoon. Wala pong makakapagpagaling sa kanya kundi ang inyong ibibigay na katalinuhan at kundi din ang inyong paghipo sa mga taong may mga karamdaman, sapagkat ang inyong paghipo at ang inyong katalinuhang ibinibigay ay nagdudulot ng kagalingan. Kung saan idadako nyo yung mga lugar kung saan nyo siya ay inyong dadalhin para siya ay magkameron ng kagalingan. Kaya salamat po sa buhay ng mga taong yan. Ganun din po, Panginoon, aking amang Yahweh na nasa langit, ako po yung inyong i-guide dito sa mensaheng ito. Napaka-importante po ito. Huwag nyo pong hayaan na ito'y sansalain o pinsalain ng kaaway habang ito po ibinabahagi ko sa social media. Yes, Lord God, hipuin niyo po ang internet at ganun din po yung aking device na naririto po, Lord God, para ito po may air ng maayos at maganda at maliwanag, Panginoon. Salamat po sa inyo at gabayan niyo po kami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa akin. At yes, Lord God, meron pa pala pong isa pa na yung pong aking anak na nasa Australia, si Donna. Patuloy niyo po silang si Don at si Jopet, patuloy niyo po silang i-guide, pagkalooban ng protection, wisdom at guidance, po, Lord God. At lalo niyo pa pong pagyabungin ang kanilang mga magagandang plano sa buhay. Marami pong salamat. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po, uulitin po natin po. Therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Alam nyo po ito, mga kapatid, itong verse na ito ay wag nyo po itong babasahin doon sa NAV version. Ito lang, pero marami pa ring iba pero gumagamit din po ako ng NAV. Hindi ko po yan itinatakwil dahil mas malinaw po yung aking pananalita pag yan ang binigkas ko, dahil magaan po yung English diyan, hindi katulad dito sa King James version na medyo nauutal ako at malalim itong pakahulugan nito sa English. Kasi doon po sa NAV, inalis po yung kahit ngayon kung nasa harapan kayo ng Bible, inalis po itong bahagang itong who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Ang nakalagay po lang doon sa NIV version ay there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala po itong wala pong conditionalities na ibinibigay. Ay dito sa King James version merong conditionalities na ibinibigay. Yung pong who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Doon sa NIV wala po yun. Kaya po ang dapat niyo po maging pattern ay King James version. At kung inyo naman at nahihirapan din kayo magsalita na katulad ko mag-pronounce ng letra sa English, ang gamitin niyo yung NIV. Kaya lang ito yung pattern niyo. Huwag niyo aalisin yung mga bagay na nauumit. Marami pong mga mahalagang mga ibinibigay ang salita ng Diyos na nauumit po sa NIV version. Opo. So, yun po, sana nakatulong ako sa inyong pagbabasa sa Bible. This is a verse that declares, pakinggan nyo ako this is a verse that declares, this is a verse declares the eternal security included in the statement of faith in the body of Christ. Ito po yung tinatawag ko sa inyong statement ng body of Christ. Statement of faith, kasi bawat pong denomination ay meron po silang naiibang statement of faith. Pero dito sa Bible, kaya wala pong sinasabi dito, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan ng denomination, na wala pong binabanggit sa Bible yung pangalan ng denomination. Ang binabanggit lang sa Bible ay body of Christ. Doon sa statement of faith ng body of Christ, makikita po natin ito doon. Itong Romans 8:1. Kasama po yan doon sa eternal security natin. Ibig sabihin na eternal security, meron ka ng seguridad
sa iyong kaligtasan. Ibig mo sabihin, hindi katulad ng iba, paano kaya ako maliligtas? Pero simba siya ng simba. O, pag sinabing, may nagtanong sa'yo, maliligtas ka ba? Oo. Paano? Hindi mo masagot. Ito, kapag ito ay nabasa mo, itong Romans 8:1 sa King James Version, magkakameron ka ng eternal security kung alam mo rin ang Pauline doctrine at dispensation. Meron kang mahahawakan mo yung eternal security mo, kumbaga narito ka pa sa lupa, di bibiyahe ka na sa langit. So kailangan mo yung passport. Hawak mo na yung passport mo while you are still here on earth. Hawak mo na yung mga pangako doon, pagdating mo doon na binibigay ng Bible sa iyo, makakamtan mo pagdating mo doon. Pagdating mo doon sa kabilang buhay, meron ka ng eternal security. Hawak mo yung iyong pasaporte, hawak mo yung iyong visa. Balikan natin dito sa ating topic. The previous chapter ends doon sa chapter 7, ha. Ito chapter 8 yung ating pinag-uusapan. Doon sa chapter 7, sabi dito, the previous chapter ends with Paul screaming in disappointment about his mercy and asking who will save him from his body from death. Kasi sigurado po, kung kayo'y wala sa tunay na kahulugan ng body of Christ, kung hindi kayo tunay na membro ng body of Christ, pero maaari mong i-claim that you are a body of Christ, wala ka pong kaligtasan. Wala ka pang eternal security. Sisigaw ka pa rin ng katulad ng sinasabi ni Pablo. Noong siya ay hindi pa napapaghayagan ng ating risen Lord Jesus Christ about dito sa grace. Nung hindi pa siya napapahayagan, sisigaw ka rin ng, ang kawawang katawan na ito, sino ang magliligtas dito? Wretched am I, who can save me from my body, from death? Kung sino makakapagligtas sa akin sa katawang ito, sa kamatayan. Yun ang iniwan niya salita doon sa Romans 7:24. At dito naman sa 25, he answered. Sinagot niya yung 24. Doon sa kung sino makakapagligtas doon sa body from death. Sinagot niya doon sa Romans 7:25 ng thanks to God through Jesus Christ our Lord. Ang makakapagligtas ang ating Panginoong Kristo. Pero sasabihin niyo sa akin, ako tinanggap po naman ng Panginoong Kristo sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po yun sapat. Ang kailangan po ay paniwalaan nyo kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Kristo sa cross. Sampalatayanan nyo, hindi nyo po tatanggapin ang Panginoon Kristo, kundi sasampalatayanan nyo kung ano yung ginawa niya doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Nagbubuhos siya ng dugo. At alamin nyo po yung mabuti, magbasa kayo ng magbasa para po lumaki yung inyong pananampalataya. Kaya nga sabi dito, pag nagkameron ka na ng pananampalataya sa Panginoon Kristo, doon pa lang. Kaya ito, ang ganda there is therefore, pag alam mo na yung sinasabi ng cross, ito tapos merong kondisyon, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Sige, pagpatuloy po natin. Maganda po itong topic na ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kulang yung mga letra pero naiintindihan ng aking puso't isipan. Kulang yung mga letra na ilalagay ko para maintindihan ninyo. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, magbasa kayo para ang banal na espiritu din ng Diyos ay makipag-usap din sa inyo. At siya din ang magpapaliwanag sa inyo. Ang susi, paniwalaan nyo yung dispensation at paniwalaan nyo yung Pauline doctrine, ang Pauline teaching, ang Paul teaching. Kapag yan i-ignore nyo dahil meron kayong pride na kayo under sa isang prominenteng denomination, puro ka naman grace ka ng grace.
Oh, merong nagsabi sa akin ng gano'n, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Puro ka naman grace, grace. Hindi niya naiintindihan yung grace ang magliligtas sa iyo. Punta nga siya na punta sa simbahan. Marami nga siyang kasama. Marami nga siyang, hindi ko na lang babanggitin kung ilan ang kanilang mga membro. Magugulat kayo sa dami. Magbigay lang ng tigpipiso yung bawat isa at bigay sa iyo. Mayaman ka na. Makakapagpatayo ka na ng bahay. Bigyan ka lamang. Kahit na tig 50 cents lang. 50 cents. Alam niyo po, pag ikaw ay nasa grace, pure grace, pag ikaw ay, alam mo yung mystery, hindi mo iintindihin yung pera eh. Ako kung gugustuhin ko na sumali sa kanila, pwede akong sumali. Welcome ako doon. Kaso hindi. Umatin na ako ng kanilang service, pero pag nakikita ko yung tinuturo yung Old Testament, tapos ipayayakap sa iyo, hindi ko sinasabi masama ang Old Testament. Old Testament is holy. Para po yan sa mga Israel, hindi po yan para sa body of Christ. Kaya sablay. Sablay kayo, mga kapatid. I'm sorry to tell that, sablay po. Sige po, ating himayin. Ano po? There is therefore now, hinihimay ko po ito. Alam nyo, pagka yung mga madaling araw, mga alas 3, nagigising ako. Tapos bubuksan ko yung Bible ko. Kasi ang Bible ko po, mas madali pong magbukas doon sa e-book doon sa e-Bible, doon sa electronic, sa cellphone. Meron din akong tablet para malalaki letra. Pag binuksan ko po yun, parang merong akong nararamdamang kakaiba. May nagtuturo. Kaya ito galing po ito sa kanya, hindi po ito galing sa mga komentaryo ng mga theologian. No? There is therefore now. Sige, at i-share ko sa inyo. There is therefore now. When it said therefore, ngayon inilalagay ko na po ulit dahil yun nga po yung pronunciation ko dahil hindi maganda kung maglalagay lamang ako ng summary hindi nyo maintindihan dahil yung ibang pagbigkas ko mahirap pong kahit ako pag minsan kung iniisip ko magaling ako, naiintindihan ko yun dahil ako nagsasalita pero yung iba hindi nila masyado. Kaya inilagay ko ulit para sulit, para sinasabi ko, binabasa nyo naman, Sige po. Ito. When it is said, therefore, and therefore po, pag binuksan natin yung ating dictionary, ito po ay adverb or conjunction. It is used sometimes in conclusion, doon po sa conclusion. At dito, mapapansin natin, kinongclude ni Paul. Someone has concluded, yun po walang iba kundi si Paul, or decided something, meaning it is done, which Paul concluded with a good result. Yan po yung aking mensahe na nasasagap, nakukuha. Meron pa itong dapat kong dagdagan letra pero hindi ko mailagay hindi ang hirap intindihin kaya nga yun nga ang aking paghimok sa inyo magbasa kayo wag niyo titigilan ginawa ang Bible para sa tao hindi po yan ginawa para lang sa kung sino para lang sa mga pastor hindi po kailangan lahat hindi lang para sa mga ministro o sa mga pare yung iba yung ibang mga leader ayaw nilang pabasahin yung kanilang mga member ang gusto nila sila lang kasi yung gusto lang nilang sabihin yun ang mangyayari yun ang tinatawag na doon sa binanggit ko kanina ano ba yun ano yung verse na yun doon sa demonstration of the Holy Spirit doon sa 1 Corinthians 2 naroon po yun malapit po yun yung pakahulugan na yung nakalimutan ko tuloy sasabihin ko sige tuloy na lang muna natin pag dumating saka ako na lang babanggitin malilit tayo conclusion meron pong magandang resulta tapos now
After it happened, now he has decided and will announce the good result. Yung good result, i-announce niya. Ano yung good results na yan? Sige, tingnan natin kung ano yung good result. Yan, oh. Yan, oh. Ito, oh. Meron din pala ako dito inilagay, nag-doble-doble, oh. Ano yung good result? Ito, oh, no condemnation. No condemnation. There is no condemnation for people who believe in what Christ did on the cross or done on the cross. He considered them His own. Doon sa mga naniniwala at nananampalataya doon sa mga ginawa ni Kristo sa krus, kino-consider ni Kristo na yan ay mga kanya yan. Kaya no condemnation. Kung ikaw man ay nakagawa ng kasalanan noon, ay aalisin na yan, buburahin. Pero si Satan, napakagaling na mag-condemn si Satan. Iko-condemn ka ni Satan. Oops, malaki ang kasalanan mo. Hindi ka basta-basta mapapatawad, gaganyanin ka ni Satan. Kaya ikaw naman, makakameron ka ng doubt doon sa pagkakasampalataya mo na yun sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa krus. Magkakameron ka ng doubt dahil halimbawa, malaki ang ginawa mo kasalanan. For example, nakapatay ka ng tao. Basta-basta na ba yun? Samantalang nagbayad na nga ako ng piyensa, binayaran ko na yung namatayan, kaya hindi ako nakakulong. Sapat na nga ba yun? Baka nga tama si Satanas, Baka nga tama si Satanas na yung kanyang pagkukondina sa akin na makasalanan talaga ako. Yes, you are sinful ka talaga, pero hindi ka na ikukondina. Hindi ka nakahatulan ng kasalanan dahil inilis na yun doon sa pananampalataya mo. Kahit gaano pa man kalaki ang iyong kasalanan, inalis na yun. And thank God through our Lord Jesus Christ, because He made us free from sin. Free from sin tayo. Sa Romans 7:27. Never give up ourselves in obeying sin which leads to death. Romans 6:16. Tapos doon sa no condemnation yun, dito naman yung made me free from the law of sin and death. All that He dwells in is called His. Yung kanyang pinamumuhayan ng kanyang banal na espiritu ay kanya. Kasi pag hindi ka pinamumuhayan ng banal na espiritu ng Diyos, hindi ka kay Kristo. Kahit nasabihin mo ikaw ay body of Christ, kahit nasabihin mo ako ay religious tao, hindi ka kay Kristo. At mararamdaman mo yan na kung ikaw ay pinamumuhayan ng espiritu ng ating Panginoon sa Kristo, kasi namungusap siya sa iyo. Nagtuturo siya sa iyo. Tools lang yung Bibles. Kaya kailangan may effort ka rin, magbukas ka, magbasa ka, ilagay mo sa iyong isipan at sa iyong puso. Siya nagtuturo sa iyo. Siya nagpapaliwanag. Habang binabasa mo yun, siya magpapaliwanag, siya magdi-describe sa iyo. Katulad nitong itong mga ginagawa kong ito, siya nagdi-describe. Simple lang, maaaring simple lang ito sa inyo dahil kayo mas matalino sa akin, pero ito ay napakalaga. Kahit ganito lamang itong kung sa inyong palagay ay napakahinang description, napakahalaga nito sa buhay niyo, mga kapatid. Huwag niyo itong iismulin at ito'y napakahalaga sa buhay niyo. Sabi dito, doble-doble, mayroon pala dito. No condemnation, there is no condemnation for people who believe in what Christ did on the cross. Ito na ngayon, Tapos dito, sabi dito, tell me, who else can judge us? Sige nga, sabihin mo sa akin kung sino pa yung hahatol sa atin, maliban kay Kristo. Is it Christ Jesus, raised from the dead, who is at the right hand of God, interceding for us who believe in Him and walk in His Spirit? Iyon ang pinakamaganda.
Who believe in Him? Ano ba yung who believe in Him? Ibig sabihin, doon sa ginawa niya sa cross at lumalakad sa kanyang espiritu. Napaka-importante po ng dalawang yan. Ito. Sige, pagpatuloy natin. Paul's statement does not leave any judgment. So, if God judges us, judge plural. Sorry po. Jesus name. Maraming mga nag-i-intercept ano po. Yan. So, if God judges, plural ito, judges may S. Judge us based on the righteousness of Jesus, how will be judged? Paano tayo hahatulan kung tayo ay hinatulan ng Diyos? Ibig sabihin, ng Diyos amang nasa langit, kung tayo hatulan ng Diyos, sa kabutihan ng kanyang anak. So, yung kabutihan ng kanyang anak, pumunta sa atin. Dahil naniwala tayo doon sa ginawa niya sa krus, na kaya siya namatay sa krus, dahil sa atin, so, yung kabutihan niyang yun, ay nakikita sa atin ng Ama. Kaya hindi natin pwedeng sirain ang Ama sa paggawa ng masama, dahil ang nakikita niya sa atin ay yung gawa ng mabuti. Yung gawang mabuti ng Panginoong Kristo. Inalis na niya yung ating mga kasalanan nung una pa man. Inalis na niya. At namumuhay na ang banal na espiritu ng Panginoong Kristo sa buhay natin. Inalis na eh. Ang nakikita na ng Ama ay yung kabutihan ni Kristo na nasa sa atin. Kaya malaking kahihiyan sa Ama kung tayo magkakasala at doon ay i-grieve natin ang Holy Spirit. Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit. Ephesians 4:30. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, ang kahulugan ng baka hindi ka tunay na body of Christ. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, alam mo nang masama, manluloko ka pa ng iyong kapwa, mangguguyo ka. Dahil wala kang pera, gagawa ka ng pera sa medyo hindi magandang pamamaraan. Sasaktan mo iyong kapwa. Kahit sa physical o sa salita, by words. Kaya mo bang saktan ng iyong kapwa? Na lalong-lalo na kung alam mo na ito yung member ng body of Christ. Tapos hahatulan mo siya na hindi ka tunay na body of Christ. Ganyan ang hatol sa iyo. Ganyan ang hatol mo sa kanya. Ay, hindi ka naman body of Christ eh. Huwag nating hahatulan kahit na yung ating kapwa ay alam nating gumagawa ng masama. Huwag nating hahatulan. Bahala na sa kanyang Diyos. Pero kung ikaw, itinuturo ko dito sa pamamagitan din ng turo sa akin ng Banal na Espiritu, huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang manluloko. Huwag kang manlalamang. Maging totoo ka. At kung may humingi sa iyo ng kapatawaran, patawarin mo. Huwag kang maging mapride. Yan po ang gusto ng ating Panginoon na siya kanyang kinalulugdan para sa atin. Para tayo magkameron ng isang unity. Intact yung unity natin, malakas. Ngayon, huwag mo sisisihin ang iyong kapwa kung lalayo sa iyo. Dahil doon sa nakikita sa iyo. Huwag mo sisisihin. At huwag mo din siyang hahatulan. Ay siguro, hindi yan body of Christ. Lumalayo yan sa akin. Baka po baligtad. Tingnan mo ngayon sarili. Ako tinitingnan ko yung aking sarili. Kapag mayroong lumalayo sa akin, kinakausap ko siya, humihingi ako ng sorry. At kung mayroon namang humihingi sa akin ng sorry, hindi po ako nagigilang talagang ibibigay ko agad at yayakapin ko pa. Yun po ang tunay na body of Christ. At wag natin sasabihan at wag natin ituturo sa mga nakikinig sa atin na bakit perpekto ka ba? Hindi ka pa nagkakasala.
Hindi na po yung dapat nating ituro. Iburahin na po natin yun. Yung relasyon mo na lamang sa Panginoon, kung ikaw man kasala, yung relasyon mo na lang sa Panginoon, yun ang intindihin mo. Huwag mong intindihin yung mga listener mo na ituturo mo yung gano'n na bakit perfecto ka ba? Ang ituturo mo dun sa iyong mga listener ay huwag kang gumawa ng masama. Ikaw ay lumakad na naayos sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Yun po ang pinakamaganda. So, sino pong makakapag-ano sa atin? Ang makakapag hatol sa atin? Wala na po. Oh, sa Romans 8:34, Paul's statement does not leave any judgment. So, if God's judge us based on the righteousness of Jesus, how will we be judged? God will never judge Jesus, so He will not judge all the member of the body of Christ. Correct po, absolutely. Who will see God already in Christ, na nakikita ng Diyos si Kristo sa atin. And how can we be in Christ? Only through faith. Romans 5:1, Ephesians 2:8-9. Dito na po gagana yun. Yung by grace we are saved. Yan, hindi pa pala tapos. What are the conditions here to be completely His? Ano ba yung mga kondisyon para tayo maging kompletong Kanya? To walk in the Spirit and not the flesh. Kailangan po tayong lumakad sa Espiritu at hindi po sa laman. And always remember to offer to God as a living sacrifice. Yung ating body, i-offer natin yung ating body. Offer to God. Now, offer ourselves our body to God as a living sacrifice. Romans 12:1 and 2. Tapos, we must bear fruit of His Spirit. We should bear fruit of His Spirit in us. Galatians 5:22-23. So, sino pang hahadlang sa atin kung ganyan ang ating ginagawa? Namumunga tayo ng banal na Espiritu, lumalakad tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Ano pa? Sino pa bang yun ipatungo sa kabutihan. Kabutihan. Kahit hindi na natin yan ikusa sa ating pagkatao, ang banal na Espiritu na ang magpupo sa atin, siya ang magmumotivate na gumawa ng mabuti. Ano po? Yan. Dito na tayo sa number 2. Ano po? Yan. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Ganda Romans 8:2. Kaya nga sabi ko sa inyo itong verse na ito hanggang 1-11, napakaganda po nito. Kaya lang yun nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko agad matatapos ng diretsuhan. Pero nyo, nakaano na agad tayo. Isang oras na agad tayo. Romans 8:2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Made me free from the law of sin and death. Pero bago po natin yung talakayin, meron po akong inilagay dito na hindi ko na yata nailagay. Sorry po, hindi ko na nailagay ito. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Ito atin po itong bibigyan ng magandang paahulugan. That is what Jesus did that Adam could not do. Doon sa Romans 5:12-19. Kasi ang first Adam po talagang yung tunay na Adam. Pero yung second Adam si Jesus Christ. He became a man. Ito ang pinag-uusapan dito si Jesus Christ Kasi dalawa yung Adam Yung una si Adam talaga, si Adan. Yung pangalawa si Jesus Christ. He became a man. Si Kristo yun. He became a man from the image of man.
Remember, we were created in the image of God, but became a failure. Failure po tayo. Kasi ang pag sinabing image of God, talaga pong perfect. Mabuti kang tao, ganyan. Image nga natin ng Diyos eh. Kaya nga lang, nabahiran tayo ng mantsa, ng kadumihan dahil nga ni Satan. Tinukso niya yung ating unang mga magulang at sila naman ay nahulog doon sa tukso ngayon. Kaya tayo ay merong minanang kasalanan. Ano? Meron tayong minanang kasalanan sa kanila at habang hindi mo naiintindihan itong balita na ito, itong mystery na ito kay Pablo, na ibinibigay nga ni Pablo, ay mananatili po tayo doon sa kasalanan ngayon na nakamantya sa atin. Dahil itong katawan natin ay nakadikit na po yun sa atin. Minana natin yun sa ating unang mga magulang. Kaya ang mystery doon ay yung second Adam. Ito nga si Kristo. He became a man from the image of man. Pero remember, we are created in the image of God. Pero si Kristo, image of a man. Dahil siya ay Diyos Parang ginawa siya, parang kinupis sa tao. Pero alahanin nyo na si Kristo ay yung kanyang pagkatao, una pa kung sino pa kay Adan at Eva, mas una pa siya. Siya yung firstborn siya yung pinakauna. He became a man from the image of man. Remember, we are created in the image of God, but became failure. But he did not sin. Hindi nagkasala ang ating Panginoon sa Kristo. So, he has that law of the Spirit of life. Nasa kanya yung Spirit of life na binibigkas dito sa verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin. Kaya ang ganda po ng paliwanag ko dito, ito nyo po. Atin nyo. He has that law of the Spirit of life. God is pleased with Jesus. Stood atonement for us. His death on the cross. Romans 5:10-11 and 2 Corinthians 5:18-19. Ayan So, naintindihan natin dito na dahil nga ang ating Panginoong Kristo ay nilalang sa imahe ng tao, na ganun din ang ating picture, katulad din natin ang ating Panginoong Kristo, may buhok, may ulo, may mata, may bunganga, o ganyan, image of man yan may kamay, may mapaa, may dila, nagsasalita, nakakarinig, nakakakita, image of a man, yun ang sinasabi. Pero yung pagkakalalang sa atin na image of God, hindi tayo naging failure, hindi natin natupad yun dahil nga nagkasala ang ating unang mga ninununa. Kung dapat doon tayo ganun na perfecto tayo. Ngayon, paano nawala ang ating kasalanan? Siya'y sinugo ng Diyos, ibinigay sa atin, namatay sa krus. At dahil nga namatay siya na walang kasalanan, kinundina niya yung kasalanan na nasa sa atin. Kaya niyang alisin, kaya niyang burahin. Dahil tayo'y naniwala sa Kanya, yung ating pananampalataya na ibinigay sa Kanya, yun ang magpapawalang sala sa atin. Kaya niya yung burahin. Bakit? Nasa Kanya yung Spirit of life in Christ Jesus. Sana magityo po ito dahil ang ganda po nito. Ito yung sinasabi kong mga pinapaliwanag sa akin, kahirap lagyan ng letra. Kaya kaunti lamang na ilalagay kong letra pero malalim. Habang tumatagal, naiintindihan ko. Kaya magbasa po kayo, magbasa. Intindihin yung dispensation at saka yung Pauline doctrine. Napaka-importante po niya mga kapatid. Pag yan po yung naiintindihan nyo, mararamdaman nyo yung kung ano yung nararamdaman ko na yun ang ibinabahagi ko sa inyo. Biro nyo, ang ganda uulitin ko ulit kasi ang sarap ulit-ulitin. Paano tayo nawala ang kasalanan samantalang tayo ay nasa kasalanan ito. Ito nga yung sinasabi, bakit perfecto ka ba? May nagkasabi sa atin ng ganyan hindi ka ba nagkakasala? Maiintindihan mo yung sinasabi mo kapag ito'y naintindihan mo. Kahit na alam mo yung mga grace, teaching ng grace, kung hindi mo ito naintindihan, hindi mo ito maintindihan. Kung ikaw dito ka matututo Dahil hindi yung sarili mo nagkukusa na lumakad sa Espiritu ni Kristo, kundi yung Espiritu ni Kristo. Yun ang magpupo sa iyo.
at hindi ka lalakad sa laman. Dahil ang laman, nagdidikta sa atin. Ang laman ay walang kakayanan natanggapin yung holy commandments, yung law of God. Walang kakayanan ang laman kung wala ang Espiritu ni Kristo sa atin. Kaya kailangan lalakad tayo doon sa Espiritu ni Kristo. Na ang susi doon, alamin natin na kaya siya ay namatay sa krus dahil doon sa ating kasalanan. Di ba? Oh, simple-simple pero ang ganda, ang laki ng kahulugan. Kaya merong authorities ang ating our Lord Jesus Christ para hindi tayo tingnan ng Ama, ng Amang nasa langit na tayo makasalanan, kahit na tayo gumawa noon ng kasalanan, ang nakikita sa atin si Kristo dahil meron siyang authority na alisin yun. Kundinahin yung kasalanan nasa sa atin. At doon merong kondisyon, patuloy. Malalaman mo kung nasa sa iyo ang Espiritu ni Kristo dahil lumalakad ka sa Espiritu. Hindi ka makakagawa ng kasalanan. At doon, magkakameron na ng question mark yung mga nagsasabing, perfecto ka ba? Perfecto ka ba? At hindi ka nagkakasala. Hindi mo na dapat yan ituro sa iyong mga tagapakinig. Ang ituturo may gumawa sila ng mabuti. Dahil yun ang nararapat. So, ang ganda po nito, verse na ito, mga kapatid. The good thing ha, ito hindi na po nakasama dito. The good thing here, after we hear, understand, and believe the holy gospel of Paul, ito na yung sinasabi ko sa inyo, Paul ha, Paul, yung gospel ni Paul, 13 books, yung ebanghelyo ni Paul, gospel. Ito po ay nakasummarize doon sa Ephesians 1:13 ha. After you hear, you understand and believe the holy gospel of Paul. He also si God. Ang he dito ay si God. He also freed us from sin, and he also pushed us to be servant of righteousness and conform to the holy will of thought, purpose, and action. Romans 6:18. Hindi ko na po nailagay dito sorry po. Napakaganda pa nito, paningit ito. No, uulitin ko ha. The good thing here, after we hear, understand, and believe the holy gospel of Paul, Ephesians 1:30, is that he also, the God, freed us from sin, and he also pushed us to be servant of righteousness and conform to the holy will of thought, purpose, and action. Romans 6:18. We should always thank God through our Lord Jesus Christ because he made us free from sin. That's why we should from ourselves and our hearts properly serve the law of God. Romans 7:25. Kasi yung binabanggit po ditong law of God, hindi po ito yung commandment na ibinigay kay Moses. Ito pong law of God dito ay yung pong paggawa ng kabutihan, ang pagmamahal sa Diyos sa kapwa at paggawa po ng kabutihan. Summarize na po yan. Yan ang law of God. Hindi po yung 10 commandments ito. At hindi din yung 613 laws ng commandment. Nakapaloob na po yun doon. Law of God. Love God. Love your neighbor. Be righteous. Be righteous. So, siya na po yun. Siya na po yun ang mag-aano doon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Because He made us free from sin. At tayo ay nakakagawa na magserbe sa Panginoon doon sa law of God. And let us never give ourselves in obeying sin which leads to death. Wag po tayo nating hahayaan na ang ating sarili ay sumunod doon sa kasalanan. Ang kasalanan po ay nag-o-offer yan Nag-o-offer po yung kasalanan na yan. Pag sinabi niya, ay, wala kang pera, sabi ng kasalanan. Paano kanyang kakain? Sarap pa naman ng pagkain, Ay, mahilig ka pa naman sa masasarap. Ganito ang gawin mo, manggoyo ka.
Matalino ka. Guyuin mo yung mga taong malapit sa iyo. Oh, yung mga tao naman na naawa sa iyo, ma- mapapaniwala mo, maguguyo mo. Yun po ang ibig sabihin, oh. Saktan mo yung kapwa. Bakit? Sa suntok lang ba masasaktan ng kapwa mo? Sa mga salita mo siya ng mga masasakit. Oh, nakawan mo yung kapwa. Oh, hindi naman alam yan eh. Oh, pinagkakatiwalaan ka. Oh, nakawan mo. Nakawin mo yung mga perang yung, yung pera niya. Ayan po, marami pong itsura ang offer ng kasalanan. Pero sabi nga ni Pablo, flee from sin and walk from the Spirit of God. Lumakad po tayo sa Espiritu ng Diyos. Ito made me free from the law of sin and death. Ito made me free. Narito ba yun? Wala na rin dito. Kasi ito po ay madaling araw ko itong outline na ito, kaya mayroon po ako mga nakaligtaan sa outline ko. Made me free from the law of sin and death. Ito yung nasa ito dito pala sa narito pala made me free from the law of sin and death. No judgment from God for all who are in Christ Jesus. The law of the Spirit of life freed us from Christ Jesus and the law of sin and death. If you are in Christ Jesus, God will never condemn you for any sin. Salvation is for those who believe in Christ. Romans chapter 3, 23 to 26. It is written, ito yung maganda, yung sinasabi ko kanina, yung sa first Adam at saka second Adam. It is written in the book of the Bible that the first Adam, who was created from dust with a personality, has an earthly mind, which is the source of our inherited sin. And the second Adam, the Christ, man from heaven, has heavenly mind. Meron siyang heavenly mind. Who justified us, and that is how we compare ourselves, that before we carry the image of the man of dust, and now we will also carry the image of the man from heaven. 1 Corinthians 15:45 to 49. Meron po tayong mga supporting verse. Ano po? Yan. Narito na po tayo sa Romans 3. Sabi po sa Romans 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Ito po ay isa sa pinakamahirap pong i-translate sa Bible. Kasi dito, malilito kayo dito. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. And for sin, condemned sin in the flesh. Mahirap pong kaya marami po ako bago ko po ito i-describe, kasi pag mahal nyo po yung salita ng Diyos, talagang lalaliman nyo yung inyong pagre-research. Ako po marami po akong mga resources. Meron po akong concordance, meron akong Hebrew at saka yung Greek word, at saka yung may mga number doon, maiintindihan nyo talaga yung mga tunay na salin. Tapos hinahanap ko pa yung doon sa mga history ng mga nag-translate doon sa English version na pinag-aralan nila yung Greek, pero sila mga Englishman katulad ni William Tyndale. Yan, isa yan sa mga, yan ay martir, yan ay pinatay dahil doon sa kanyang ginawa sa paglilingkod sa Panginoon. Pinatay po yan. Kaya ito pong A3 na ito medyo masalimuot doon sa bandang huli. Dito sa unahan, maintindihan natin dito, kahit itagalog natin, for what the law would not do, yung hindi daw po magagawa ng batas sa atin, in that it was weak through the flesh. Mahina po yung para sa batas. Dahil po yung ating laman, kung wala po yung Espiritu ni Kristo, wala pong kakayanan na masunod yung Holy Commandment. Ano yung Holy Commandment? Ito na po yung ating sinasabi na alin man ang inyong
tukuyin kung ito man yung 10 utos ng Diyos, kung ito man yung 1613 laws, o kung ito man yung sinabi ko kanina lately, yung sinabi ko kanina na love God, love your neighbor, at saka yung walk in the Spirit. Ah, be righteous pala, be righteous. Alin man po doon, hindi nyo po yung masusunod, hindi po yung kayang sundin ng ating katawang ito, laman. Mahina po ito. Holy po yung batas, yung commandment, yung law. Holy po yung galing po yung sa Diyos eh. Kaya yung Old Testament, holy po yan para sa akin. Holy po yan. Pero makakapagligtas nga sa atin, sabi ko nga sa inyo, yung itinuro ni Pablo, na inireveal naman ng ating risen Lord Jesus Christ sa kanya. Bakit risen Lord Jesus Christ? Dahil noong siya nasa lupa pa, hindi pa sila magkakilala. Kaaway nga ni Pablo si Kristo eh. Noong nasa lupa pa si Kristo. Ilang linggo lang ng kanyang pagkamatay ni Kristo, siguro mga ilang linggo o ilang days o ilang buwan, mga sabihin natin pero hindi yung tatagal ng 1 taon. Saka lang na-convert si Pablo. Ang dati niyang pangalan Saul, naging Paul. Ako, nanonood din ako ng mga movie, tinitingnan ko yung mga author kung tama yung kanilang ginawa. Panoodin niyo yung Saul the Apostle, nasa YouTube, maganda rin yun. Tinitingnan ko doon yung mga tamang mga yung gumawa ng istorya na yun, kung yun itama, kung yun inaayon doon sa Pauline Doctrine. Pero maganda po yun, inyo pong panoodin. So hindi po kaya, mahirap po talaga, hindi po kaya, walang kakayahan ng ating laman kung walang banal na espiritu. Ano po, sige ating anuhin. Yan o. Yan o, biro nyo yan o, kinuha ko pa yan o sa concordance. So, bawat isa niyan, yung mga number na yan, may ibig sabihin po yun sa pagtatranslate para maintindihan ko lang dito itong huli na ito. Hindi ko po ito masyadong naiintindihan eh. Ay mahirap naman kung ako magbibigay ng komentaryo na malayo. Di yun yun wisdom of man, hindi wisdom ng Holy Spirit. So, kailangan nating mag-google tayo ng oras, ng panahon para maintindihan natin yan, yung bandang huli na yan. Dito naman sa Amplified Version, medyo malinaw-linaw ng konti. Sabi dito sa Amplified Version, for God has done what the law could not do, its power being weakened by the flesh, the entire nature of man without the Holy Spirit. Saka naman tama kung without. Sending His own Son in the guise of simple flesh as an offering for sin, ginawang offering para sa kasalanan. God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice. Maganda ito. Mas maiintindihan natin kaysa doon sa purong King James Version. Pero ito po yung salin sa English ng tunay na nasa Greek word. Kaya kailangan pag-aralan natin yung karakter ng nagsalin, kung gaano ba siya lalo na tayo mga Pilipino, kung yun ay atin tatagalogin, parang medyo malayo. Ngayon, kung bibigyan natin ng ibang pakahulugan, kaya yung ibang mga pastor, banat lang ng banat, bigay agad ng pakahulugan. Di paniniwalaan naman ng mga listener, yari na, ligaw na. Kaya kailangan maingat po. Masusi natin pag-aralan kahit kayo. Ang Biblia ay ginawa para sa tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, bawat isa sa atin ay mayroong pananabutan sa sarili kapag hindi natin binuksan ang ating Biblia at inalam at inintindi. Tapos hinanap ko pa rin itong kay Tyndale. Sabi ko, sige nga, tingnan ko nga yung mismo ni Tyndale, kasi si Tyndale isa sa mga magaling na translator ng Greek sa English. Ang kay Tyndale naman ito, for what the law could not do in as much as it was weak because of the flesh. Ito yung translate na ito dun sa natural na English. Pero yung kanyang English dito iba. Kasi yung kanyang spiriti. Kahit English na, spiriti. Parang sprite. Kaya sabi ko,
paano ko pa kaya mahahanapan yung talagang ano sa English. Kaya hinanap ko pa rin ito. For what the law could not do in as much as it was weak because of the flesh, that performed God and sent His Son in the similitude of sinful flesh. O, dito iba yung English niya. Similitude of a simple flesh, and by sin, damn sin in the flesh. O, dinam niya. Ibig sabihin ng D-A-M-N-E-D. Dinam niya, kumbaga, parang kinundina niya yung kasalanan sa laman. So, paano niya makukundina yung kasalanan sa labas? Sa laman. Ginawa nga niya, isinin nga yung kanyang anak, at kung sino mananampalataya doon sa gagawin ng kanyang anak sa cross, kung ano man ang kasalanan niya naroon doon sa laman ng tao ngayon, kukundinahin niya yung kasalanan. Yun ang ibig sabihin nito. Napakaganda, napakalinaw. Pero nyo, kung hindi nyo yun aanuhin, kung hindi nyo yun sasaliksikin, at basta mo na lang bibigyan ng ng i-describe mo, ligaw na. Kung mali, wisdom of man lang ang gagamitin mo, hindi yung wisdom ng Holy Spirit. 1 Corinthians 2:4. Kaya napaka-importante po yung demonstration of the Holy Spirit. Mararamdaman nyo yun. Yung sinasabi ko sa inyo na mahirap maglagay ng letra sa pagpapaliwanag. Sige po, ating ituloy. Yan o. Because God did what the law could not do. Ito, ating ihihimayin bawat isa. Its power of commandment, law. Law is holy. Hindi na nakalagay dito yung law. Law is holy. Our only hope is the grace of God. Ito, our only hope is the grace of God. But the flesh cannot. Hindi kaya ng ating laman. If only the flesh works for sin, kailangan muna tayo magpa-convert. The whole human nature. Without the Holy Spirit, wala pong mangyayari. Without the Holy Spirit, pasensya na kayo doon sa outline ko. Putol-putol. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap lagyan ng letra eh. Oh. Parang pag ito binasa mo lang nang walang paliwanag, maliligaw ka rin. Sorry po ha, sorry. Kaya pinapaliwanag ko rin bawat isa. The convert if only the flesh work for sin, wala pong magagawa. Kaya kailangan natin yung conversion. The whole human nature, i-convert natin para magkameron tayo ng Holy Spirit. Paniniwalaan natin yung ginawa ni Kristo sa krus, at yung Holy Spirit pupunta sa iyo. Yun ang ibig sabihin nito, the whole human nature without the Holy Spirit. Now, how does the Spirit enter us? Oh, yan. Sending His own Son in the image of sinful flesh and as an offering for sin, God giving His own Son in our Lord Jesus Christ, offered Himself for the sin of all people. In God, judge sin in the flesh. Dahil doon sa ginawa natin yun, sa paniniwala natin yun, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ginawa niya sa krus, yung God, i-judge niya yung kasalanan sa ating laman. Kaya pala itong King James Version, ganun na lang. Mahirap unawain pagka yung pangalawa, do sa B. Do sa 8, ano ba ito? 8-2B ang tawag dito, 8-2B. Tama ba? Nasa 2 tayo, Nasa 2 ba tayo? Ay, 3. Nasa 3 na pala tayo. Kaya mahihirapan tayo mga kapatid. Pagka hindi natin nilaliman, paano ako ba'y mataas ang aral? Hindi po. Mas mataas. Baka kayo mga nakikinig sa akin, mas mataas pa yung aral eh. Kaya lang, binibigay ko yung aking panahon dahil nga alam ko sa akin sarili na kaya ginawa ang Biblia ay para sa tao. Hindi para sa anuman, hindi para sa hayop, hindi para sa mga, o kaya sa iba lamang exclusively for ganito, kung sino ka, kung ikaw ay artista, celebrity. Hindi po. Para sa lahat. Para unawain ng lahat ng tao. Para makamtan mo yung kaligtasan. Yun po ibig sabihin. Given His own Son and our Lord Jesus Christ offered Himself for sin of all the people. Yan na-conquered po kinonquered niya. Yan, narito Yan conquered, overcome, kinonquered niya, in-overcome niya
remove its power from all who receive that sacrifice on the cross. Tumanggap, sinampalatayanan yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo sa cross. Means people was removed through all those with exception. Ano yung exception dito? With exception ito. With exception. Kailangan po, yung po kaya po may exception, yun lang ang mga naniniwala who believe in what our Lord Christ did on the cross. Hindi po yung I received the Lord Jesus Christ as my personal Savior and for my Lord and Savior in my life. Hindi po ganun lang. Kulang po yun. At hindi hahayaan ng Diyos na siya tanggapin mo kung hindi mo na inaiintindihan kung ano yung ginawa niya sa krus. Hindi po yung basta-basta na lang tayo magkasabing, I receive the Lord Jesus. Tinanggap ko ang Panginoon si Kristo bilang aking Panginoon at Diyos ng aking buhay. Hindi po basta ganun lang. Ang gusto ng Panginoon si Kristo, intindihin mo kung ano yung ginawa niya sa krus. At doon pwede mo siyang tanggapin. Kasi hindi siya magpapatanggap sa iyo kung hindi mo intindihin yung kanyang ginawa sa krus. Yun ang pinaka-importante. Kaya nga mayroong member of the body of Christ Yung iba nakiklaim na body of Christ pero iba yung kanilang doktrina. Yan o. Itong pong verse 3 na ito ang magpapalinaw sa verse 1. Balikan nyo po yung verse 1. Hindi na po tayo babalik doon para i-move itong ating mouse, no. Sinasabi ko, itong verse 3 na ito po yung magpapalinaw sa verse 1. Makapangyarihan si kasalanan at kamatayan na kayang pumasok sa laman o katawan dahil may kahinaan itong sumunod sa banal na kautusan. Yung ating laman ay may kahinaang sumunod sa banal na kautusan. Yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Pero ang magandang balita, sa tulong ng Espiritu ni Kristo, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, nilupig niya ang kasalanan sa laman. Wala na tayong kasalanan. So yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag tinanong ka, paano ka naligtas, alam mong sagutin. Kaya yung iba pag narinig na yung dispensation, tumatas na yung kilay kasi ayaw nila ng dispensation. Kasi malaking kasiraan sa kanilang denomination yung dispensation. At pag sinabi yung Pauline doctrine, yung sound doctrine, nasa Bible yung sound doctrine. At ang Pauline doctrine naman ay yung 13 libro na ginawa ni Pablo. Pag sinabi Pauline doctrine, hindi nila matanggap. Kasi yan hindi nila, wala yan sa kanilang sa kanilang denomination. Bagamat sila nagtuturo din ng galing kay Pablo, pero kasama yung batas. Pag sinabing batas, ay hindi po kami nagtuturo ng batas. Alam po namin ang batas hindi po yan hindi po yan kasama sa grace. Sasagot sila ng ganyan. Tama yun, sinasagot nila. Pero kung itinuturo mo ay yung life ministry ni Kristo, sa aminin mo man sa hindi, ikaw ay nananatili sa batas. Kung itinuturo mo yung Old Testament, nananatili ka sa batas. At ang batas ay para lamang sa Israel. At ang biyaya ng Diyos ay yan ang para lamang sa body of Christ. Kaya may distinction. Meron separation. Pero they are both holy. Hindi natin pwedeng itatwa yung Old Testament at saka yung earthly ministry ni Kristo dito sa lupa. Hindi natin yan pwedeng itanggi dahil yan ay banal. Yan isalita ng Diyos. Pero yung magliligtas sa atin ay yung katuruan ni Pablo. So, sige po. Patuloy po tayo. Malapit na po tayo, no? Tayo po nasa The law of Moses could. We cannot make a clear statement that the law of Moses could not save those who live under it. Rather, it only shows that we cannot keep the law. Hindi po natin kayang ipamuhay yung batas. Hindi po natin kaya kung wala yung banal na espiritu ng Diyos. Romans 7, chapter 7, 7 to 12, we cannot escape our sinfulness and make ourselves acceptable to God. Hindi po natin yung pwede na tayo
hindi makakatakas sa ating kasalanan, pero ang pagkakaintindi natin, tayo ay tanggap ng Diyos. Hindi po yun. Hindi po yun po pwede. We need Christ's salvation to save us. At pag tayo sinave ni Kristo, He did what the law could not do. Proof of our inability to obey the law. Patunay ang ating kawalan ng kakayanan na sumunod sa batas. Yung iba nagtuturo ng grace pero hindi pa rin nila masundan yung batas ng buhay ng Diyos. Yung love God, love your neighbor, at saka yung walk in the Spirit. Hindi pa rin. So, wala pa rin sila. Ano pa rin sila? Baksak pa rin sila doon sa gusto ng Diyos. Ngayon, kapag ikaw ay lumakad sa Espiritu ng Diyos, hindi ikaw ang gagawa para sumunod sa batas ng Diyos. Ang Holy Spirit ang magpupo sa iyo. Matatagpuan mo na lang na yumayapa ka sa lakad ng Panginoong Jesucristo, sa lakad ng banal na Espiritu. Yan po ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Napakalinaw po ng turong ito. Sabi ko nga sa inyo, kulang ang letra kung ito yung lahat ng nararamdaman ko, tapos mailalagay ko, kasi kulang din po tayo sa panahon. Marami din naman tayong ginagawa sa isang linggo. Ngayon nga, maganda nga, sunod-sunod na linggo nakakapagbigay ako. Hindi ko nga alam kung sa susunod na linggo makakapagbigay ako, dahil meron po akong gagawin po ako uniform. Mga kapatid, ako'y namamanig sa inyo, wag po niyong tigilan ang Biblia. Magbasa po kayo na magbasa. Kung hindi niyo maintindihan yung English, bumili kayo ng Tagalog. Pero ang magiging pattern yung King James Version, ito yung pinamana sa akin ng aking pastor, yung dati kong senior pastor, si Pastor Rico. Baka ito matanda pa sa mga anak ko. Makikita nyo dito. Yan mga sulat. Dami niya pang outline dito. Magbasa po kayo na magbasa. Sige po, tayo nasa na po tayo. Yan, 4 na tayo. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Pero yan inuulit na naman. Talagang paulit-ulit sa bawat halos para magkakaparehas yung 2, 3, 4. Last verse na po tayo. Pero nyo kung aanuhin ko pa, hindi na natin. Biro nyo ito, malapit ng naka-1 oras na tayo. Kung 11 pa yan, lalong hindi na. Mas maganda po yun. Kung lahat may papaliwanag ko ng mabilis, lalo po mas maganda. Ano po? Yan. Upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin. Ito pong pagta-translate ko ng Tagalog. Hindi po ito galing sa ibang version. Ito po galing din sa King James version. Tinatagalog ko lamang ito. Iniisa-isa ko, hinihimay-himay ko kung para tumama doon sa ibig sabihin ng King James version yung ating Tagalog. Ito, upang ang katuwiran ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Dito sa verse na ito, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang susupil sa ating espiritu na nasa ilalim ng ating laman. Yan po ang pinakamaganda dyan. Yun ang mga dikta. Pero yun, nalalagyan ko para yung iba ng letra. Kailangan po natin yung Espiritu ng Diyos na siyang susupil sa ating espiritu. Kasi may espiritu rin tayo May espiritu yung Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, yun ang susupil sa ating espiritu para po tayo ay makasunod, para po masupil yung ating laman. Ano ba ang gusto ng ating laman? Baliktad pala, sorry. Ang gusto ng ating laman, palibasa yung nakakapit sa atin ng kasalanan, yung sundin yung gusto ng kasalanan. Ang sarap nun sa laman. Yung sundin ng ating kasalanan. Pero, yung Espiritu ng Diyos ang siyang susupil sa espiritu natin na nasa ilalim ng laman. Kaya yung laman, masusupil. Dito, sasabihin mo ba? Perpekto ka ba? Ay, ang Diyos nga sumusupil doon sa ating espiritu. Ibig sabihin nito, mananalo yung ating espiritu kaysa laman.
Sige, patuloy po natin. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. If only from us, ito po yung maganda rito, if only from us we can change our lives no matter what we do. Kahit paanong gawin natin, di po mababago. Because we have inherited this body that clings to the sin from our first parents. Nakakapit na sa atin yung kasalanan. So we became depraved and decaying. Na-depraved tayo at saka tayo mabubulok tayo. But through our faith in what our Lord Jesus Christ did on the cross, we were sealed by the Holy Spirit. Ephesians 1:13. And our personality became new man, 2 Corinthians 5:17. Oh, kayo na magbasa niya, kayo na ang bumasa sa pinagdugsong-dugsong ko lang dahil ito yung dinidikta ng Holy Spirit. And because of this faith, sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, the Spirit of Christ live in us. 1 Corinthians 3:16, which is correlated with our new nature that giving us the ability to put off. Ito na yung nasa sa atin naman laman. To put off the old man, yung ating lumang pagkatao, and put on the new creature, yung bagong pagkatao. Ipuput on natin, yung isa ipuput off natin, yung ating old man, at ipuput on naman natin yung ating new creature being, yung ating pagkabagong tao, new man, pushing us to do good, righteous, that was prepared by God from before. Noong una pang panahon, ipiniprepare na tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Ephesians 2:10. Ang ganda po nito. Biro nyo yan, isa-isa. Hinimay-himay ko na ibinibigay ko sa inyo. Sinishare ko sa inyo. For us through the Lord Jesus Christ. Pinirepair na tayo. Doon sa huling verse, ang ganda. Dahil kung tayo lalakad doon sa Espiritu ng Diyos, ipinirepair na tayo nung una pang panahon para tayo ay maging mabuting tao. Nakahanda na. Ang iintayin lang natin ay yung panahon, yung ating destiny, yung ating predestined, yung pagpili sa atin ng Panginoon na sa ganung panahon, ikaw ay mababago. Lalakad ka na doon sa Espiritu ng Diyos para ikaw ay maging mabuti. So, wala dito yung salitang ikaw ay perfecto ba? Wala dito. Bakit di ka ba nagkakasala? Wala dito. Di natin yung piling ituro dito. I-delete yun na yun sa inyong mentality. At kung ikaw ay nagkasala, wag mo sabihin hindi ka perfecto. Kung ikaw ay nagkasala, bahala ka na sa Diyos. Yung relationship nyo, ikaw nang bahala doon. May business sa'yo si Lord Jesus Christ, may business ka rin sa Kanya. Magsiserve ka sa Kanya. Kaya bahala na kayo mag-usap. Huwag mo na yung ituturo. Paul yun. Paul. Yung reality niya na yun, Paul yun. Kasi yun ay magdudulot ng inganyo sa tao na, ay, ganun pala eh. Pwede pala akong magkasala eh. So, mawawala siya. Doon sa destinasyon, doon sa tamang lakad sa Espiritu. Magigrib ang Holy Spirit. Kaya, dapat nyo intindihin muna yung inyong mga sinasabi bago nyo i-release sa inyong bunganga. Ganyan yung ibang mga pastor eh. Bakit perfecto ka ba? Hindi ka ba nagkakasala? I-delete nyo na yun. Hindi po maganda. Ito who walks not after the flesh but after the Spirit. Ito through this process dahil dito sa mga process na ito, dito sa mga binigkas ko, yung mga verse na nakalagay dito, narito pala yan. Sorry. Yan, narito pala yung mga binigkas ko na yan, yung righteous, pushing, nyo ito, inyo na lamang itong i-kopyahin para hindi nyo makalimutan. Napaka-importante po nito. Who walks not after the flesh but after the Spirit. Ito yung nasa verse natin verse 4. Through this process, ito yung process na sinasabi ko. Through this process, we acquire the ability to walk in the Spirit and not according to the flesh. Galatians 5:16. So, di ba? Ang ganda po ba? Di ba? We must generally
generally live and walk in the Holy Spirit, responds and be controlled and guided by the Holy Spirit, and you certainly cannot satisfy the lust of the flesh of human nature. Remember, the desire of the flesh are contrary to the purpose of the Holy Spirit, and its purposes are contrary to what is in the flesh. They constantly endure and oppose each other, and because of these, people do not become free and are prevented from doing everything they want to do. But if you are guided, but if you are guided by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Galatians 5:16 to 18. Oh, ang ganda, 'di ba? Kung nakakasunod ka doon sa lakad ng banal na espiritu, hindi ka na subject sa batas. Kakapit na yun sa iyo, yung paggawa ng mabuti nakakapit na. Oh. Paul continues to explain how God will not judge those who are in Christ Jesus, do sa Romans 8:1. O, uulitin ko yung Romans 8:1 dahil kailangan pong isama dito. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Yan po yung Romans 8:1. In the previous verse, he shows that God acted to save us from the law of sin and death. O, umaksyon na yung Panginoon para tayo ay makaligtas doon sa kasalanan at kamatayan. Siya na ang gumawa ng paraan. Pero kung hahayaan lang niya yung mga tao, wala. Ang mga tao are all candidate going to hell. Kung hindi siya aakto, kung hindi siya gagalaw, kung hindi siya kikilos, mahuhulog, mabubulid lahat ng tao sa impyerno. Mahal ng Diyos ang tao sa impyerno. Mahal ng Diyos ang tao, kaya ayaw niya pumunta sa impyerno. So mga kapatid, intindihin niyo ito. Ang susi dito para ito tumimo sa inyong isipan, dispensation and Pauline doctrine. Yan lang, dalawang yan, tanggapin niyo. Magpakumbaba kayo, intindihin niyo mabuti. At magbasa kayo ng Bible. Intindihin niyo na the Bible, ang Biblia ay ginawa para sa tao. Sa lahat ng tao. Hindi doon sa mga eksklusibong tao, hindi lang doon sa mga pastor, sa mga celebrity, o kung kanino pa man, sa mga pare, mga ministro, hindi lamang doon. Sa lahat ng tao. Kasi ang iniintay lang ng Diyos, mga kapatid, tandaan nyo ito, iniintay niya lang mahusto yung bilang. Magkakameron na tayo ng rapture. Gusto niyo pa ba tayo magtagal dito sa lupa? Kita niyo nangyayari ngayon sa Ukraine at Russia, wala pa, hindi pa natatapos. Naghihirap ng tao. May epekto sa kabuhayan ng tao. Tumataas ang ating gasolina, ang ating oil. Tapos nagkameron na naman Israel at Hamas. Hindi natin alam kung kailan titigil, at huwag nyo nang hayaan pa. Manalangin kayo, lumuhod kayo sa Diyos. Huwag na hayaan pa na magkameron ng digmaan ng Pilipinas at saka ang China. Dahil tungkol sa West Philippine Sea, lahat yung pag-agawan sa teritoryo. Lahat po ito. Sangkot ito teritoryo lang ang pinag-aawayan. Meron din naman pong katwiran ng mga Pilipino. Bakit natin ibibigay ang ating teritoryo? Sabi nga ni Marcos, even an inch. Kahit isang pulgada, wag natin ibibigay sa Pero anong laban natin naman sa China? O ibibigay natin sa Hamas, ganun din. At saka sa Israel. Mahirap po magbigay ng mga komentaryo diyan sa mga naglalaban ng yan. Ang ibinigyan ko lang ng komentaryo ay yung sa Pilipinas, dahil para naman tayong mga inutil kung ibibigay natin. Pero may ibibigay ko lang na hindi maganda doon sa nangyari sa Israel at sa Hamas, ay yung ginawa ng Hamas. Talaga namang hindi maganda yun. Mga bata pinutulan ng ulo, mga babae ni rape, tapos ipinila pa, pinakita pa.
Ito mga Hamas na ito, hindi ito lalakas ang loob na lumaban sa Israel kung walang supporter. Kaya yan itatagal. Sabi ko sa inyo, maraming mga nasa likod niyan, mahirap na magbigay ng pangalan. Malalakas din. Malalakas din na bansa. Kaya, pag-pray po natin na tumigil na yan. At pag-pray po natin na mahusto na ang bilang ng mga body of Christ para isusunod na yung pagliligtas. At alam niyo ba kung sino ang tatanggap nito mga nangyayaring ito sa mundong ito? Ang Israel. Magdurusa sila ng 7 taon pagkatapos natin ma-rapture. Tandaan niyo po yung sinasabi ko na yan. Magra-rapture at magra-rapture po yan. Sige, punta na po tayo sa ating conclusion yan. Ito, I can say that true faith in Christ that is consistent with the correct doctrine, we who believe in Him have no condemnation. Paano believe? Yung faith natin, paniwalaan natin yung ginawa niya sa cross. In Him have no condemnation, who walk according to His Spirit and not according to the flesh. Kailangan lumakad po tayo. Napakalaki naman po, malaki pong kahihiyan sa Diyos. Kung pagkatapos natin maintindihan yung pagliligtas na ginawa niya sa atin, tayo magpapatuloy pa sa kasalanan. Tapos tayo magtuturo pa ng nobody is perfect. Bakit? Perfecto ka ba? Hindi ka ba nagkakasala? Huwag na po tayo magturo ng ganun. Ayaw po ng Diyos ng ganun. Ayaw po niya marinig yan. At hindi po tayo lisensyadong gumawa ng kasalanan. Because we are in grace. Or on grace or under the grace. Hindi po tayo magpapatuloy sa kasalanan. Kamumuhayan natin ang kasalanan. His Spirit empowered our spirit because our lowly flesh cannot obey God's holy law. Ito po. Ito na yung aking ito na yung aking conclusion do sa aking ginawa. Feel it greatly. You can close your eyes this moment. Maaari ngayong oras na ito, ipikit nyo inyong mga mata. I-meditate nyo itong sasabihin ko. To the question, why will your sin be lost? Sinabi ko na ito kanina, inuulit ko lang ngayon. Let's look at what our Lord Jesus did. He was born as a man who did not sin until death. He is God who submitted to the mortal nature of man. He gave His life for us and took death. Pinili niyang kamatayan. After His death, He returned ascended to being God who already has the authority to condemn the sin. Yes. Nung siya po'y bumalik na, nung siya po'y maging Diyos na, meron po siyang authority na ikondena yung kasalanan na nagawa sa atin dahil siya walang kasalanan. Kaya-kaya niyang kondenahin ang kasalanan. Why? Because of His nature, He did not sin. Sin has no opposition to Him. Hindi siya kayang anuhin ang kasalanan. And sin is the sting of death. Tama po. 1 Corinthians 15:55-56. It was removed from us through the power of our faith in the Lord Jesus Christ, which is not according to our work, but by the result of grace. Ano yung grace na yun? Yung pong kanyang ginawa sa cross. Para sa ating kasalanan. No one can separate us from God's eternal love for us. Wala pong makakapag-separate sa atin doon sa eternal love ng Diyos para sa atin dahil sa pamamagitan po yan ng kanyang anak na si Jesus. Romans 8:39. And lastly, hindi ko na po nailagay. And lastly, remember that even the high and deep distance and whatever, ito na po yung Romans 8:39 binigyan ko lang po ng pahayag dito. Remember that even the high and deep distance and whatever else is created, things or situation cannot separate us from God's eternal love for us. That is in Christ our Lord. If we follow the condition that
is given to us by faith in Christ and walk according to the Spirit. Romans 8:39. Napakaganda po nito. Binigay ko sa inyo ito. Hindi po ito kayang pantayan ng kahit anong uri ng salapi o ng kayamanan dito sa lupa. Dahil ang resulta po nito at ibig sabihin ay ang inyong kaligtasan. Sige po, tayo po'y manalangin. Manalangin tayo. O Diyos, salamat po sa oras na ito. Napakaganda po ng mga mensaheng ito na pinagkaloob niyo po sa akin na ibinahagi ko sa kanila. Ang gusto ko po ay maintindihan nila itong mabuti at maayos para din po sa kanilang kaligtasan, para mabayadan ko po rin yung aking pagkakautang sa kanila, sapagkat una niyo pong pinaunawa sa akin kung paano maligtas ang tao. Lord, tulungan niyo po kami makasurvive habang kami nabubuhay pa dito sa lupang ito. Sapagkat nariyan po marami pong offer ang kasalanan na nasa aming laman na nag-o-offer po ito, pero salamat po sa patuloy niyong pagpapalakas sa aming espiritu, sapagkat ini-impluwensyahan po ito ng inyong banal na espiritu. Nakakayanan po namin iput off yung aming lumang pagkatao at naipuput on naman namin yung aming bagong pagkatao. Salamat po sa mga prosesong ito, Panginoon. And Lord, i-bless niyo po lahat ng inyong mga tagapakinig, at ako naman po ay patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan, katalinuhan sa paghahatid ng inyong banal na mensahe. Opo, maraming pang salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen.